Magandang araw po sa inyo lahat. Ito na naman po si Marsolo nagbabalik para magbigay ng mga konting impormasyon about sa ating nangyayari dito sa ating kapaligiran, sa ating bansa, sa ating pamayanan. Okay, ito, pag-uusapan natin kung paano nga ba sinasagawa ang impeachment trial. So, yan po ang pag-uusapan natin, kaya makinig at makinig. So, ito, kahit pa paano naman naintindihan natin. So, sa mga hindi interesado sa, hindi ko sinasabi sa mga hindi nakakaintindi, ha? Sa mga hindi nakaka-interest sa impeachment, paano ginagawa. Kasi ilan sa ating mga kababayan na hindi nakakaintindi or walang interest sa impeachment, aksaya lang sa oras. Kasi English kasi. Pero kung tag-alogin natin para okay naman, ha. Kahit pa paano, hindi ko sinasabing magaling tayo, pero naintindihan naman natin kahit konti yung kung paano sinasagawa yan. Paano nakakaroon ng impeachment trial o proceedings. Yung kung ikaw ay naakusahan ng pandarambong or high crimes, kung ikaw ay isang opisyal, presidente, vice president, o chief justice, yan yun, yung mga ganyan. So, before that, before tayo magsimula is, siya nga, ito nga, maraming salamat dahil tumataas na yung ating subscriber. Salamat po at maraming salamat dahil nakikita nyo ako. So, kahit pa paano nakakapagbigay ako ng saya. Hindi tayo dito ng, tawag nito? Hindi tayo nagpapatama dito. Ako bias lang ako kasi i-explain ko lang kung anong aking nakikita, anong ating nakikita o anong nasasabi ng taong bayan. Okay, sige, ito. Before that, i-hit mo muna notification bell para updated tayo sa ating video na ginagawa katulad neto. Ito na naman si Marsolo at nagbabalik. Siyempre, explain na natin na kahit konti. Medyo mabilis yung aking pagsasalita dahil sakit ng ulo ko eh. So, ito. First, second, third, nag-file ng complaint ng impeachment. Impeachment complaint yung Congress. So, sa madaling salita ay nabasura po yun. Ngayon, itong fourth, nagkaroon ng impeachment complaint against Sara Duterte. Dahil pasok daw siya sa impeachable daw yung kanyang offense. Doon sa impeachable offense yung kanyang ginawa, yung betrayal public trust at may high crimes daw na ginawa. So, iset aside natin po yan. So, paano nga ba ginagawa ang ito ang ginagawa ng Congress. So, pag ikaw congressman, kung ikaw nasa lower house, ikaw lang yung may karapatan. Dahil, bali yung lower house kasi, nagre-represent ng taong bayan. So, yun yung mga congressman, kasi ikaw yung representante. Ngayon, ang ginagawa, kahit isang congressman lang dyan na mag-complain, okay yun. So, dahil sa ganun niya, maraming congressman, ibig sabihin, maraming nag-complain. Kahit isang congressman lang, nagpapahiwatig na taong bayan po yan, no? So, ngayon, pag nag-file sila ng impeachment complaint, tapos ipinasa nila yung impeachment article doon sa Senado, impeachment article tawag doon doon sa Senado, tapos itong si Senado ay hindi pa magkakaroon ng karapatan dahil kung napapansin nyo, galit na galit si Cheese Escudero. Wag muna tayo magalit kay Cheese Escudero dahil nasa atin po kung tayo pro Duterte, malaki pong tsansa na mabasura yung impeachment complaint against Sara. So, bakit? So, hindi mo muna natin i-explain yan, no? So, ito ang explanation dyan. Pag ikaw ay nagpasa dun sa Senado ng impeachment of article, yun na nga, yung impeachment complaint against Sara, ang gagawin ng Senado is, i-review yung impeachment complaint, i-review, ibig sabihin, titingnan, pag-aaralan, tapos, bukod dun is, gagawa pa sila ng mga rules and regulation, yung mga ganon, magsiset ng mga dates kung kailan
gaganapin yung proceedings. Ngayon, kung ang tanong is, pwede na ba mag-trial? Hindi pa po. Kasi, hindi nagko-convene o hindi kino-convene ng Senado ang kanilang sarili as impeachment court. Dapat kasi bago magkaroon ng proceedings, kailangan i-convene muna ng Senado sa pamumuno ni Chis Escudero. Yan, si Chis Escudero lang ang may karapatan na patagalin yung proceedings. Kasi sabi niya kanina, kailangan pag-aralan, busisiin, lahat-lahat na ng procedure ang gagawin niya para tuluyan na niyang i-convene ang sarili o ang Senado as impeachment court. Kasi doon gaganapin yung impeachment proceeding. Yan. So, ngayon, pwede na ba i-impeach si Sara? So, hindi pa po dahil wala pa po tayong naririnig na nag-convene na ang Senado as a impeachment court bagkus datapuat may ginagawa yung panig ni Sara or yung defense ni Sara na hakbang. Sila po ay umakyat sa Supreme Court para i-file na nagsasabi doon na ibasura doon sa Supreme Court yan yung mataas na hukuman yan na po yung pinakadulo. Pag ikaw nag-file dyan at nag-decide ang Supreme Court na sige, ibasura, wala ka na magagawa. Kaya doon po nagagalit si Chis Escudero dahil maayos, magaling ang hakbang ng kampo ni Sara. Kaya sinasabi ko na malaki ang tsansa na mabasura ang impeachment complaint against Sara. Very good, Chis Escudero. So, ang sabi ni Chis Escudero, baka daw sa June 2. Tapos may sinabi na naman sa after SONA. Pero hindi pa sila nag-convene as a impeachment court. Ngayon, pagdating ng mga araw na yan, mag-e-election na. Matatapos ng election. Anong connection? Ang connection is magbabago na ang set. Lahat. Magbabago na ang congressman, magbabago na ang Senado. Bakit ko nasabi na malaki ang tsansa na mabasura? What if? Kaya di ba nagkaroon ng election? What if nag-landslide ang mga kakampi ni Duterte sa pagka-congressman, sa pagka-senador? Ngayon, ano mangyayari sa impeachment complaint? Sasabihin niya yun dahil sa bago na nga, di ba? 28 Congress na yung pag sinabi na i-complain ulit yung impeachment, bakit ako wala naman ako yan noon. Bakit dati hindi na lang yan? Tinutukan, ba't kami ngayon? Di ba? Dahil sa wala silang alam o hindi nila yan pinagkakainteresan, maring mabasura kung landslide ang kakampi ni Duterte sa pagka-congressman. So, yan po ang malaking tsansa na mabasura ang impeachment complaint against Sara. Doon naman tayo sa Senado. Ngayon, doon sa Senado, dahil bago ng mga senador, paano kung landslide din doon? Di mababaliwala lang ang impeachment complaint ni Sara. So, yan din po ang weapon ng Duterte na yung Duterte, yung kampo ni Duterte para mabaliwala ang impeachment. So, kaya inakyat nila sa Supreme Court yung apila. Nag-file sila doon ng ibasura ang impeachment complaint against Sara para pag nag-decide ang court o yung Korte Suprema na wag nang i-impeach si Sara, wala po magagawa ang Senado at yung Kongreso. Higher na yun eh. Kaya sa mga
Chief Justice dyan, wag ho tayo sana mapadala sa ating emosyon, connection. Dapat pag-aralan natin, dapat nga ba? Yung mga dokumento, yun po, ang mahalaga dito, ang sinasabi ng bayan na si Sara daw ay walang bahid ng corruption. So, yun lamang po yung ating Ngayon, ang mapuputukan nito kung bakit pag nagkataon na hindi na impeach dito sa 19th Congress si Sara, tapos umabot pa sa 28th Congress, hindi na impeach tapos nabaliwala, ang mapuputukan dito sino? Si Chis Escudero. Maring magalit sa kanya ang mga anti-Duterte or yung mga nasa yung congressman na nag-file, maring sa kanya matuon ang galit ng taong bayan. Pero hindi naman natin sinasabing gano'n na mangyayari. Ang akin lang, yung possible na mangyari. So, ayan po, yung explanation, bago ma-impeach si Sara, marami munang pagdadaanan ng mga hakbang yung Congress patungong Senado. Andyan yung paglalatag ng mga rules and regulations, sabi ko nga. Tapos, mga dates, lahat-lahat na. Basta sila lang ang yung may hawak. Tapos, i-convene nila sarili niya as a impeachment court. Ang sabi ng nandun po, yan kasi nasa batas po kasi yan ng paglalatag ng impeachment proceedings. Yung impeachment, ang sabi dun sa 1987 Constitution, kung magpapasa ka na pag once na nagpasa ka ng impeachment article dun sa Senate o sa Upper House, you must action immediately. So, ang ginagawa po ng Chis Escudero, pinapatagal. So, yun po ang malaking tsansa na mabasura ang impeachment trial, impeachment complaint against Sara. Bagkus! May ginawa pa ang kampo ni Sara na hakbang. Umakyat sila sa Supreme Court. Tandaan nyo yan. Supreme Court is highest court of the land. Yan po. Dahil po sa pinapatagal, ang sabi ni Chis, June 2 or sa pagkatapos na ng SONA daw, nagagawin yung proceedings. Pero bukod dyan, pag dumating yung panahon na yon, hindi pa yan magpo-proceed. Maghuhukom ba? Hindi pa yan papag-aralan pa nila yan. So ngayon, yung June 2 na yon, after SONA na yon, tapos na po election at mababago na tawag nito, ang pamumuno ng Kongreso at Senado. So yun po ang sinasabi natin na malaki ang tsansa na mabasura ang impeachment complaint. Yun po, yun po ang pinakamahalaga. Mahalagang rules ng Senado kung bakit sa kanila ibinigay yung impeachment articles or impeachment complaint na naiakyat ng Congress sa kanila against Sara. So mabuhay po tayo mga Pilipino. Sana po ipagdasal natin po yung Supreme Court na sana po wag sila padadalaan ng emosyon. Bagkus pag-aralan po nila kung ano ang tama, kung sino talaga ang tama at kung sino talaga ang gumagawa ng tama at kung sino talaga ang nagkakamali. Dahil ang tunay talaga na usapin dito, hindi po yung 125 million, kundi ang usapin talaga dito ay yung trillion na pinirmahan ng BICAM or yung GAA na General Appropriation Act na pinirmahan ni Bongbong Marcos. Napakalaking pera po nun. Ano ka? Ha? Tahimik lang kami? Hindi kami mananahimik hanggat hindi mo ini-explain ang lahat ng yan. Sige! Kayo mga administrasyon, demanda pa more. So, maraming taong bayan na sumusuporta kay Inday Sara. Inday Sara, andito lang kami.
tayo maglalaban, sama-sama tayo makikipaglaban. Kaya, sa mga 32 million dyan, magsilabas kayo. PDP laban, straight ha, PDP laban. Ayan, ito yung mga pangalan nila, ito yung mga mukha nila. PDP laban. So, eto na naman si Marsolo ang nagbigay sa inyo ng konting impormasyon at nagsasabing, babus!